Magandang gabi po sa bawat isa. Tonight is our Lord's Supper service and mamaya magte-take po tayo ng tinapay na walang libadura at ang katas po ng ubas na ating pong iinumin. Kaya mga minamahal na kapatid, ngayon pa lamang po ay ipanalangin po natin ang ating sarili kung tayo po ba ay karapat-dapat po sa pag-take ng Lord's Supper. Okay? At before that, may mga programs po tayo at makikinig po tayo ng salita ng Diyos. Let's all stand please. Tayo po ay lalapit sa Panginoon sa pananalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Israel. Ang Diyos ng mga naunang mananampalataya. Kami po ay nagpupuri sa inyo, sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, at dakilang Diyos kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Pakatawarin niyo po kami at pakalinisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, na kami ay maging karapat-dapat po, Panginoon, sa gawain ito. Salamat po sa biyaya ninyo sa aming mga buhay, at Panginoon, kami po ay nagpapakumbang lumapit sa inyo, na pagpalain niyo po ang gawain ngayong gabi. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Ihatid niyo po sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu, ang mga kapatiran na wala pa. Kayo po siyang pumilos sa bawat isa sa amin, aming Ama, Diyos namin dakila. Pangunahan niyo po kami at anuman po ang gawa ng kaaway to distract ang gawain sa gabi ito. Dalangin po namin na ito po ay inyo pong sawayin. At naway, Panginoon, kayo po magdulot ng kapayapaan sa amin po sa gabing ito. Pangunahan niyo po kami, banal na Espiritu, sa gabing ito, sa pangangaral, pag-aaral po namin ng iyong salita, at sa pag-alala po namin sa banal na hapunan na ito. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Give us the clear mind, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Though ang aming paligid ay maingay, Panginoon, na may maunawa namin na maigi ang iyong pong salita, Panginoon. At kayo pong pumilos mightfully sa gawain ito. Pinupuri ka at dinadaki na binibigay namin sa iyo, Panginoon, na natakapurihan sa pangalan ng Amen. Tayo po ay manatiling na tayo po ay mag-aawitan, mga minamahal na kapatid. Brother Jimmer, pangunahan niyo po sa pag-aawitan natin. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. At Panginoon, sa page number 9, Love Lifted Me. Page number 9. Amen. I was singing deep and sing. First that's how we say, I was singing deep and sing, far from the peaceful shore, where deeply stay we sing, singing to rise no more.
Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Second down. All my life to live I give, ever to Him I live. With His blessed feet, ever His praises sing. Love so mighty and so true, nourished my soul and soul. Faithful love and service to Him belongs. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Let's dance now. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. They will live by His blood out of the angry waves. He's the master of the sea. He knows His will obey. Your Savior wants to be His saint today. Let's love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Manatili po tayo nakatayo at kakamayan po natin ang bawat isa. Babatiin po natin ang bawat isa. Let's sing Ligaya ng Buhay. Amen. Hindi po sa bawat isa. Let's sing Ligaya ng Buhay. Let's sing Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya
glory. Amen. Praise the Lord. At may kasama tayong bisita sa gabi nito. Anong pangalan ng ating bisita? Aaron. Okay, si Aaron. Alala ko last time nakasama na rin natin siya sa gawain dun sa kabila. Okay? Right, so welcome sa gawain, Kuya Aaron. Salamat at nakapunta ka dito sa gawain ng Panginoon. You're welcome. Okay, so nakapalid tayo kung makakaupo na. So ngayon po ay ating pong evening service at gaganapin din po natin ang Lord Supper. Lord Supper. At ito po ay ni-request po sa atin ng ating Missionary Church na magkasabay-sabay po tayo ng mga Macedonians. Kaya yun po at ito po ay ating pinaunlakan bilang sila po yung ating sending. Kaya ngayon po sa oras na ito, aking pong hinihiling, mga minamahal, mamaya po ituturo ko po yung about po sa Lord's Supper. Pero may papakinggan pa po tayong exhortation message na i-deliver sa atin ni Brother Lex G. So ngayon po, dadako po tayo sa pagbibigayan. Okay? At siguro po yung pagbibigayan natin ngayon ay yung sacrificial offering natin. Pero mamaya na lang po siguro yung pagkatapos ng message po natin. Okay? Pagkatapos po ng message at tatawagin ko na po yung Melodious Psalms Ensemble. Melodious Psalms Ensemble Choir. The church choir. Bago po sa ating giving, mamaya po yung ating giving after po ng message. Asan na ba yun, Ben?
Low sound. Amen. Tunay nga na ang Diyos ay dakila at wala tayong dapat itataas sa ating buhay kundi siya lamang. Amen? Kaya nga po yung araw na ito ay para po sa Panginoon. Amen? Napakasarap maglingkod sa Panginoon. No? Ngayong gabi na. Okay, napakasarap. How I pray that pagdating ng panahon na yung service natin aabot na rin hanggang gabi. But we are praying. Kailangan po natin ng mga additional preachers. Kasi po, kailangan po natin ng preacher power, di ba? Kumbaga sa company, pagkulang sila ng tauhan, manpower ang kailangan, di ba? So tayo kailangan natin ng mga preacher power para may kasalitan kami ng Brother Lex mag-preach at mag-encourage sa atin sa salita ng Diyos. Kailangan natin ng mga song leader at the same time. Di ba? Mga song leaders at the same time. Kaya pag-pray natin ng mga kalalakihan na nandito, mga kabataan kalalakihan, sila po ay maging preachers and maging song leader ng ating Panginoon. Amen? At hindi na po tayo papakatagal pa para po makakako na tayo mamaya sa ating pong Lord's Supper. Okay? Tawagin na po natin si Brother Lex to deliver us the Word of God and to encourage us. Amen? And to challenge us. Kaya naway nandyan ang inyong pong mga Bible. Can I see your Bible? Your King James Bible. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. And please mag-take kayo ng notes sa ating pong pakikinggan na mensahe sa gabi ito. Sige po, Brother Lexi, encourage us sa salita ng Panginoon. Hello, sound. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Sana po ay talagang ma-encourage tayo ng message ngayong gabi. Kasi kapag ang message po ay hindi nakakapag-encourage sa mga mananampalataya, sayang po. Sayang po, pare ang pagkain na inihanda at napanis lang. Kaya sana po ay iniintindi natin, inuunawa natin, ina-accept natin yung salita ng Diyos. Hindi po natin sinasayang kasi sayang po ang salita ng Diyos. Kaya naman po, I hope and pray na ngayon pong gabing ito ay maintindihan natin, tanggapin natin, unawain natin yung salita ng Panginoon. Amen? Amen. At tayo po tayong lahat, sapagkat ngayong gabi, pag-aaralan po natin ay pinamagatan ko pong When the Road is Rough. When the Road is Rough. Pag-aaralan po natin ang buhay ng isang mananampalataya kapag ang kanyang daanan ay at lakbayin ay magulo na. Kapag mahirap na. Kapag hindi napatag, mga kapatid, and yung babasahin po nating verse are one of the circumstances sa pinagdaanan ni Apostle Paul na kung saan yung kanyang buhay naging rough, naging mahirap po, mga kapatid. Yan ang po ngayong gabi. Let's open our Bible in 2 Timothy chapter 4. Basahin po natin beginning from verse number 16 up to verse number 18. Ito po yung isa sa mga kilalang verse na kung saan sinabi ni Apostle Paul in verse number 7, I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. At alam niyo po, mga kapatid, habang sinasabi niya po itong salitang ito ay nasa buhay po siya na kung saan may pagsubok siyang malala sa kanyang buhay na pinagdadaanan that time. Kaya naman po pag-aralan natin, when the road is rough.
In verse number 16, nandiyan na po kayo. 2 Timothy chapter number 4. 2 Timothy chapter number 4. Reading from verse number 16 up to verse number 18. Yung mga wala pong Bible, pwedeng tabihan or pwede naman pong nandito sa monitor. Pero mas maganda po kung nasa Bible din kayo para para parehas po tayo. King James Version po. Andiyan na po tayong lahat. Can I hear a loud amen? Amen! Ayan. In 2 Timothy chapter number 4, sabay-sabay po natin basahin in verse 16. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. In verse number 18 last, and the Lord shall deliver me from every evil word, and I will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Ang ganda po ng response ni Apostle Paul sa kanya pong kabigatihan sa kanyang buhay. Yan po yung pag-aaralan natin ngayong gabi, at sana po may courage tayo na magpatuloy sa gawain ng Panginoon when the road is rough. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Panginoon namin Diyos sa dakila, maraming salamat po Ama sa gabi pong ito. I pray Lord na madakila po namin kayo, mahitaas. I pray Lord, please enable us, help us na maintindihan ang inyong pong salita. Ipagalob niyo po sa amin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang siyang magtatama ng aming puso at isipan na tanggapin anumang rebuke, anumang pagtutuwid, anumang kaunawaan na ipagalob mo sa amin. Tanggapin po namin ito na maluwag sa aming puso. Huwag po naming labanan, Panginoon, upang nang sa ganon ay mas maging matatag, matibay po kaming lingkod at inyo pong mananampalataya. Ngayong gabi, Panginoon, pagitan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Pagkaloban niyo po ng kasiyahan, pag-iibigan, ang gawain ito, Panginoon, hanggang sa pagtatapos po namin gawain. Binabalik po namin, Panginoon, lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng iyong anak Jesus. Amen. Magkaroon lang po tayo ng konting review. Ay, makaupo na po tayo lahat. Magkaroon lang po tayo ng konting review patungkol sa chapter na ito. At may kita po natin, mga kapatid, habang sinusulatan po ni Apostle Paul itong si Little Timothy, na kanya pong lingkod na tinutulungan, ginagabayan, ay pinaalalahanan niya ito na, Timothy, anak ko, magpatuloy ka. Ipalagana po yung salita ng Diyos in season and out of season. No, ito man ay nasa kapanahunan na yung mga mananampalataya ay mainit sa gawain o sila ay nanlalamig. Sila man ay willing tanggapin yung salita o hindi. Ano ang sabi niya? Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Isa po ang gusto mangyari ni Apostle Paul kay Timothy at sa mga mananampalataya, ang magpatuloy po sa gawain, mga kapatid. Nais po ni Apostle Paul na ang lahat ng mananampalataya ay magpatuloy sa kanyang gawain, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Dadating po yung panahon, mga kapatid, na ayaw na natin ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, na ayaw na po natin ng salita ng Diyos, na ayaw na po natin ng doktrina ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Talagang ayaw na po natin pakinggan yung salita ng Diyos, at nakita na po yan ni Apostle Paul. At sa pagkakataon po ito, naramdaman po niya yan. Palalimin pa po natin in verse number 4, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Makikita po natin, mga kapatid, na talagang encouragement ni Apostle Paul na every time na tayo naglilingkod sa Panginoon, dadating at dadating yung time na yung mga kapatiran natin ayaw na sa gawain ng Diyos, na tayo mismo naaramdam ng panlalamig sa gawain ng Diyos. Pero ang sabi ni Apostle Paul, panatilihin mo lang, ipagpatuloy mo lang, maghumayo ka lang, sundin mo lang yung sinasabi ng salita ng Panginoon, at ipagpatuloy mo lang yung gawain ng Diyos. Yan po ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy. At malaman po natin mamaya, sa pagpapalalim po natin ng pag-aaral sa salita ng Diyos, ano yung pinagdaanan ni Apostle Paul? Bakit yun na lang encouragement niya kay Timothy? Mga kapatid, sa pag-aaral po natin ngayong gabi, when the road is rough, darating at darating po talaga sa buhay natin. Sa punto po ng buhay natin, na yung buhay natin, yung maramdaman natin talagang malubak. Talagang nakakawalang gana maglingkod sa Panginoon.
Talagang napakahirap palang maglingkod sa Panginoon kapag ikaw ay Kristiyano na. Why? The Bible says in Matthew chapter 7 verse 13, enter ye at the straight gate, for wide is the gate, mga kapatid, and broad is the way. Malawak ang daan. But, ang sabi doon, that, ang dulo nun? Ang dulo nun? Ang sabi diyan, ay meron pala akong kopya, sorry po. May kopya pala ako dito. Broad is the way that leadeth to destruction. Pero yung dulo po nun, kapahamakan at ang nakakalungkot po dun, mga kapatid. And many there be which go in thereat. Marami pong dadaan sa lahat na yun na kung saan ang dulo ay kapahamakan. But look at this. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. But mga kapatid, but few there be that find it. Mga kapatid, ibig sabihin po, nakatakda na pala talaga sa buhay ng Kristiyano na kung saan kapag ikaw ay naging mananampalataya na, may dalawang bagay ka lang natatandaan sa paglalakbay mo sa Panginoon. It's either lalakad ka sa doon, sa kung saan malawak yung daan, maayos yung daan, patag yung daan, pero ang dulo'y kapahamakan. Either sa kabila na may hirap ang daan, makipot ang daan, malubak ang daan, pero ang dulo ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dalawa lang daw po yung pagpipilian natin. At ang sabi dito, straight is the way. Straight is the gate. Mga kapatid, kung kayo po ay nandito sa gawain ng Panginoon, may pinagdadaan ng problema, pagsubok sa buhay natin, magalak po tayo. Kasi ibig sabihin, tama pala yung pinagdadaanan nating daanan ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Tama po pala yung pinagdadaanan nating buhay ngayon na naglilingkod tayo sa Diyos. Kung nakaramdam po tayo ng problema, ng pagsubok, ng kabigatan, mga kapatid, straight is the gate and narrow is the way. But always remember this, mga kapatid, ang dulo po nito ay buhay na walang hanggan. Isa po ito sa mga naging encouragement ni Apostle Paul sa kanyang sarili, na kung saan alam niya sa kanyang sarili na kasi na kaya siya nakakaramdam ng problema, kabigat at pagsubok sa buhay kasi ligtas na po siya. Alam niya sa sarili niya, naunawaan niya na bilang isang mananampalataya, kasama ito sa buhay ko bilang isang lingkod ng Diyos. Na tayo minsan dadating sa punto na ang buhay natin ay parang nasa road, which is rough. Talagang mahirap po ang daan. Kung kayo po ay nagmamaneho at napadaan po kayo sa rough road, kung kayo po ay nagmumotor, hindi po masaya. Nakakatagtag ng braso, nakakatagtag ng likod, ang hirap i-balance, tapos yung angkas mo pa, hindi marunong angkas, mahirap po. At ang buhay po ng mananampalataya, inihalin tulad ni Apostle Paul sa kung saan tayo ay nasa paglalakbay na magulo yung daan. Mga kapatid, pag-aralan po natin, ano yung naging action ni Apostle Paul? Meron po kasing proper response when the road is rough. Yun po yung dapat nating alamin, mga kapatid. Ano po yung proper response na dapat alamin natin at gawin natin when the road is rough? Yan po yung tingnan natin ngayong gabi. Kasi, mga kapatid, dadating po sa punto natin, maybe yung iba nasa kabigatan na talaga ng buhay, at yung mga kapatiran nagsisimula pa lang, well, tama po yan. Hindi po kayo mali ng pinasok na nagawain. Hindi po tayo mali ng salvation na tinanggap. Kasi ang sabi ng Bible, kung talagang mananampalataya ka, natural sa buhay ng Kristiyano na mayroong paghihirap at pagsubok sa buhay. Kasi ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magtataka. Huwag tayong manlalamig. Huwag tayong manlulupaypay kasi tama po yung dinanganan nating landasin. Ang pag-aaral po natin ngayong gabi, when the road is rough, ano po yung kailangan natin gawin? Mga kapatid, in point number 1, pray to God. Always remember to pray to God. Ito po yung naging response ni Apostle Paul sa pinagdaanan niya sa buhay. In verse number 9, do thy diligence to come surely unto me. Kinakausap niya na po si Timothy. For Demas has forsaken me. Tignan po ninyo yung mga kapatid. Having loved this present world and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, and Titus unto Dalmatia. Si Demas na po ay kasama ni Apostle Paul sa gawain. Imagine po niyo si Pastor, kasama niya si Brother Jimmer sa gawain. But Demas or Brother Jimmer forsaken him. When we say forsaken, iniwan po si Pastor. Bakit? Anong sabi dito? For loving his present world. Minahal daw po ni Demas o minahal ni Brother Jimmer yung meron sa mundo. Alam mong meron sa mundo na wala sa church? Bawal tayong kumanta ng mga awiting kinakanta nila. Bawal po tayong sumayaw. Bawal po tayong gawin yung mga bagay na nakakapag-enjoy, which is yung mga iba't ibang games, iba't ibang hobby, yung pag-inom, pagbibisyo, bawal po tayo yan. At ang sabi ng Bible sa atin, dadating yung time, maybe,
pag dumating sa buhay po natin, baka maramdaman natin na parang iniiwan tayo ng mahal natin sa buhay. Mga kapatid, when that time was come, ang sabi ng Bible sa atin, pray to God. Manatili lang po tayo sa paglapit at pananalangin sa Panginoon. Only long is with me, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for this ministry. And verse number 12, and Tychicus have I sent to Ephesus, and the cloak that I left at Troas, ito, naghabili na lang po siya. And then verse number 15 po, sa verse number 14, ito po yung rason kung bakit yung mga mananampalataya ay iniwan po siya. Sabi po ng verse 14, Alexander the coppersmith did me much evil. Mayroon daw pong gumagawa ng hindi tama sa kanya. Maybe pine-persecute siya, maybe sinasaktan siya, at yung mga kapatiran pwede pong natakot, mga kapatid. Sabi po dito, the Lord reward him according to his works. In verse number 15, of whom be thou were also, for he hath greatly withstood our words. In verse number 16, ano pong ginawa niya ito po, mga kapatid? At my first answer, no man stood with me. Lahat po natakot. Lahat po umalis. Lahat po ng hina. Lahat po ng lamig. Pero nasabi ni Apostle Paul, in verse number 16, but all men forsook me, I pray God that it may not be laid to their charge. Andun pa din po yung paglapit ni Apostle Paul sa Panginoon. Kumbaga pa, kung tayo po ay nasa kalagayan niya, Panginoon, iniwan na po ako ng lahat. Iniwan na po ako ng mga kapatiran kong tumutulong sa akin. Iniwan na po ako ng mga mahal ko sa buhay. Iniwan na po ako ng mga classmates ko, ng mga kaibigan ko. Pero sana huwag niyo po silang pababayaan. Huwag niyo po silang sasaktan. Huwag niyo po silang gagantihan, mga kapatid. Nakita po natin yung pagnanais ni Apostle Paul na lumapit pa din sa Panginoon even though nasa kabila na siya ng circumstances niya sa buhay. Bakit? Ang sabi po sa atin in Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Sabi dito, let your request be made known unto God. Thank you po, Brother Nathan. And the peace of God, tignan po ninyo mga kapatid, kung atin lang pong malalaman, maunawaan, na kung ilalapit po natin sa Panginoon ang lahat, ng may pasasalamat, ang sabi po niya, verse number 7, and the peace of God, which passeth all understanding, mga kapatid, lahat po ng hindi natin naunawaan kapag nasa kabigatan tayo pag inilapit natin sa Kanya, maintindihan po natin. Mauunawaan po natin ang sabi niya dito, in verse number 7, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Yun lang po pala yung secret. Kaya pala minsan nalalamig tayo kasi nakakalimutan natin na meron pala tayong Jesus Christ sa buhay natin. May mga times po sa buhay natin na nakakalimutan natin, namatay pala si Kristo para sa akin. Nahihirapan pala siya sa cross para sa akin. Iniligtas pala ako ng Diyos. Then look at this, mga kapatid. Kailangan lang daw natin lumapit sa Panginoon. Huwag tayong mangamba sa anumang bagay. Pagkos ilapit natin sa Diyos. Ilapit daw po natin sa Diyos. And the peace of God, which passeth all understanding, kung may hindi po tayo maunawaan, mga kapatid, yung Panginoon po yung magpapaunawa nun sa atin. Ilapit lang po natin sa Diyos. Wala kasi tayong tiwala sa Diyos eh. Diba mga kapatid, minsan po ang hina po ng paniniwala natin sa Diyos. Ang hina po ng pananampalataya natin. Natutulungan ba talaga ako ng Diyos? Feeling ko hindi. Tapos nag-e-emote tayo. Lord, kung kailan naman naging Kristiyano ako, saka mo naman ako pinabayaan. Mga kapatid, nakakalimutan po kasi nating ilapit sa Diyos lahat ng pinagdadaanan natin. That's natural na meron po tayong rough road sa buhay natin. But it is not natural kapag hindi po tayo lumalapit sa Diyos, kapag nandiyan na tayo ng punto ng buhay natin. Lumapit po tayo sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi po sa atin ng 1 John chapter 4 verse 4, never po tayong pinabayaan ng Diyos. Ye are of God, little children. Sa Diyos daw po tayo. And have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Mas malakas, mas makapangyarihan, mas magiging matagumpay po tayong mga nasa gawain ng Diyos. Nasa lingkod ng Diyos. Ano po ang sabi sa atin ng Hebrews chapter 4 verse 16? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Huwag po tayong mahiya, ilapit sa Diyos yung mga pinagdadaanan natin. May nangaaway sa atin, lumapit po tayo sa Diyos. Ilapit po natin sa Diyos. Wala po tayong panggastos ng ilang week. Ilapit po natin sa Diyos, mga kapatid. Subok na subok po ng pamilya namin yan. Yung wala pong panggastos ng ilang week, subok na subok po namin yan.
At nilalapit po namin sa Diyos. At tama po yung sinabi ng Bible. And the peace of God which passeth all understanding. Minsan nagde-devotion po kami. Sabi po namin, salamat sa Panginoon na nawalan ka ng work pa. Kung hindi, wala tayong time mag-devotion. Baka hindi po kayo nagpabaptize. Baka hindi po kayo marunong tumayo sa pulpito para manalangin. Baka hindi po natin naintindihan na precious pala yung mga pananalapig na tatanggap natin na hindi natin dati binibigyan ng kahalagahan. Dati gastos lang tayo ng gastos. Bili lang tayo ng bili ng gusto natin. Pero nung binarealize ng Panginoon na, okay, rough road naman. Pagdaanan mo naman minsan yung pagsubok, tignan ko lang kung lalapit ka sa akin. Kailangan lang po natin intindihin na yung Diyos, nais lang niya na lumalapit tayo sa Kanya. Sige, padaliin po natin yung pagkakaunawa. Halimbawa po, tayo mga mamis, mga parents, yung anak natin, pasaway. Masaya po bang bigyan ng baon yan pagpapasok? Hindi po. Inutusan mo, nak, maghugas ka. Sige po, mamaya. Nahugasan mo lang, hindi pa nahugasan. Nak, magsampay ka naman ng nilabang ko. Nasampay mo lang, hindi pa naisampay. Masaya pong bigyan ng baon? Hindi po. Mga kapatid, ang sabi sa atin ng Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Nais pong makita ng Diyos na lumalapit tayo sa Kanya. Paano niya padadaluin yung pagpapala, yung pag-ibig niya sa iyo? Hindi naman niya nakikita na worth ka sa bagay na yan. Lapit po natin sa Diyos. Si Apostle Paul, ang lala po ng pinagdaanan niya. Inaaway na siya ng coppersmith na ito. Sino ba ang tao na to? Si Alexander, the coppersmith. Iniwan siya ni Demas na talagang kaalala niya sa gawain. Iniwan siya ng mga kapatiran na tumutulong sa kanya sa gawain. Mga kapatid, pag dumating po yung panahon na wala na tayong kasama sa gawain, diyan po makikita ng Diyos. Ano pong response meron tayo? Kapag dumating na yung rough road sa buhay natin, diyan po makikita ng Diyos. Anong response meron ka bilang isang Kristiyano? Diyan po nakikita at natetest ng Diyos anong klase tayong Kristiyano. Mga kapatid, i-prove po natin na tama po yung sinasabi ni Apostle Paul ng Bible na lumapit lang tayo sa Diyos at yung kanyang pagkaunawa na meron siya ay ibibigay niya sa atin para maintindihan natin na lahat ng bagay nito nangyayari sa akin hindi pa sakit ng Diyos kundi pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi gusto po niya na matuto tayo sa isang bagay. Minsan nag-emote tayo sa Diyos. Lord, nagpapaka-faithful naman ako sa gawain. Bakit mo ako pinababayaan? Gusto ng Diyos na may maintindihan ka. Ilapit mo sa Diyos in the peace of God which passeth all understanding. Ibibigay niya po sa iyo. Ipapaunawa niya sa iyo. Maiintindihan po natin na teka, ligtas na pala ako. Kaya pala pinagdadaanan ko itong mga bagay na to. Kaya pala inaaway ako ng mga kapitbahay ko, inaaway ako ng mga kaibigan ko, pinapagalitan ako ng magulang ko kasi ligtas na pala ako. At ang sabi ng Bible sa atin, dalawang klaseng daan na pwede nating daanan. Mamili po tayo. Gusto natin hindi po tayo nahihirapan. Gusto po natin yung hindi tayo nahihirapan. Ang dulo po, kapahamakan. Gusto po natin yung dulo ay buhay na walang hanggan. Doon po tayo sa nais ng Diyos sa atin yung tinatama tayo. Mga kapatid, ang buhay po pag hindi rough, hindi tayo nagiging maingat. Ang buhay po pag hindi rough, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Ang buhay po pag hindi rough, hindi tayo nagpapaka-Kristiyano. Diyan po natin nakikita yung tunay na Kristiyano. Pag rough na po yung pinagdadaanan sa buhay. Mga kapatid, ang nais po ng Diyos sa atin, when the road is rough, is to pray to God. Number 2, when the road is rough, the proper response is to lean on God. Huwag mo natin makakalimutan mga kapatid, when the road is rough, don't forget to lean on God. Minsan po kasi nagiging mayabang tayo. Napagdaanan na namin. Dati to, alam ko na yung gagawin. Alam na namin yung gagawin. Magtitipid, gulay-gulay muna, wala mo ng shopping, diba? Wala mo ng ganitong bagay. Buhay na kami 1 linggo. Mga kapatid, kinakalimutan po natin na ang buhay natin ngayon bilang Kristiyano ay nakasalalay na sa Diyos. Tayo po ay nakasandal na sa Diyos. Tayo po ngayon ay binabuhat na ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos at nakakalimutan po natin na tayo po ay nakaangkla sa Diyos, lalo po nagiging danger yung buhay natin. Pwede kang matisod. Pwede po tayong madapa. Pwede po tayong lumagapak.
Mga kapatid, yun po yung nakakatakot. Pag dumating po tayo sa buhay na yan, sisisihin ulit natin ng Diyos. Panginoon, bakit naman ganyan? Ang sabi niya, lean on me. Manatili po tayong mananaman sa Kanya, pero kinakalimutan po natin in verse number 17, ano po naging response si Apostle Paul? Notwithstanding the Lord stood with me. Nakita po niya, pansinin po ninyo mga kapatid, ang buhay niya mahirap. Iniwanan siya ni Demas. Mayroon nang aaway sa kanya, pero nung tingin niya, the Lord stood with me. Kanya-kanyang perspective lang po yan eh. Minsan naiisip natin na may problema, wala sa akin yung Diyos. Pag may pera, nasa akin yung Diyos. Kapag pinapapalan, nasa akin yung Diyos. Kapag nakakaramdam ng panlalamig, wala sa akin yung Diyos. Kapatid, kanya-kanyang perspective lang po yan. Kailangan lang po natin intindihin na every time na tayo ay nasa rough road, mas lalong nandun po yung Diyos sa atin. Mas lalong nandun po yung pag-ibig at pagtulong ng Diyos sa atin. And strengthen me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of lion. Ganun po kabuti yung pag-ibig ng Diyos na nakita ni Paul. Ganun po kalala yung pagpananampalataya na meron si Paul. Na kung saan nasa kalagitnaan na po siya ng problema at pagsubok, ang tingin niya, kasama pa din niya yung Diyos. Sana ganun din po tayo. Pag nandiyan yung problema at pagsubok, sana nakikita natin, nakasama natin ng Diyos. Ano pong sabi sa atin na Isaiah chapter 41 verse 10? Fear thou not, for I am with thee. He is with us. Be not dismayed, for I am thy God. Meron po tayong Diyos na buhay. Ano pong sabi sa atin? I will strengthen thee, yea, I will uphold thee, yea, I will help thee in the right hand of my righteousness. Di naman po tayo pababayaan ng Diyos. Maniwala lang po tayo. Manampalataya lang po tayo mga kapatid. Dadating po tayo sa punto ng buhay natin na ayaw na natin. But mga kapatid, fear thou not, for He is with us. Kasama po natin ng Diyos. Huwag po tayong panghihinaan. Huwag po tayong manlalamig sa gawain ng Diyos. Naalala niyo po, nung si Moses, ginamit ng Diyos para iligtas yung kanyang bayan, Israel. Nasa kalagitnaan na sila ng pagsubok. Napapagitnaan na sila ng dagat at ng chariots at ni Pharaoh. Ano ang sabi ni Moses sa mga anak ng Diyos? The Lord shall fight for you. You shall hold your peace. Maging payapa ka lang, kapatid. Yung Diyos yung lalaban para sa'yo. Kalma ka lang. Chill ka lang. Di ba? Sabi nga, chill ka lang. Yung Diyos na yung bahala sa'yo. Minsan kasi masyado tayong nakaratil. Anong kailangan ko gawin? Sino kailangan ko lapitan? Anong kailangan ko unahin? Mga kapatid, kalma ka lang. Yung Diyos yung bahalang lalaban sa iyo. Did you forget? Tinawag ka niya, pinili ka niya, iniligtas ka niya. Kapatid, siya yung bahala sa iyo. Mabuti sana kung tayo po yung pumili sa Diyos. Eh di syempre tayo po yung gagawa ng paraan. Pero yung Diyos po yung pumili sa atin, yung nagligtas sa atin, siya po yung bahala sa atin. Anong sabi ni David sa kanyang sulat sa Psalms? The Lord is my shepherd, I shall not want. Kasama ko ang Diyos. Napakaganda po ng description niya sa Diyos. Ito pong verse na ito ay dinidescribe po ni David kung anong klaseng Diyos yung kanyang pinaglilingkuran. Ang tingin po niya sa Diyos ay shepherd. Ano pong meron sa shepherd na ito? He maketh me to lie down in green pastures. Ano po yung green pastures? Yan po yung kailangan ng mga tupa. Yan po yung kailangan natin. He leadeth me beside the still waters. Yan po yung bumubuhay sa mga tupa, yung tubig. Mga kapatid, ano pong ibig sabihin ni David dyan? The Lord will prosper us. The Lord will provide us. The Lord will help us. The Lord will lead us. Na yung Panginoon po yung bahalang tumulong sa atin because He is our shepherd. He restored my soul. He leadeth me into the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi po siya natatakot. Bakit? Kasi alam niya na meron siyang Diyos na pastol ng kanyang buhay. Ganun po yung tingin niya sa sarili niya. Isa akong tuba na even though nandyan yung leon, nandyan yung lobo, meron naman akong pastol. The Lord, thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. O nak, dito ka muna saglit. Tatapigin po tayo ng Diyos, nak, medyo nanlalamig ka ata. Baka masila ka ng leon, baka masila ka ng lobo. Ano pong ibig sabihin ni David dyan? Baka mawala po tayo sa Diyos.
baka mawala po tayo sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, lean on God that prepares a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup run it over, overflowing po yung pagpapala ng Diyos sa atin. At tignan po ninyo ito mga kapatid. Surely goodness and mercy shall follow me. Ang ano lang po yung ginawa ni David, nanampalataya lang siya, naniwala lang siya, naglin lang siya sa Diyos. At ang sabi diyan, surely goodness and mercy shall follow me. Manampalataya po tayo sa Diyos. Mag-lean on po tayo sa Diyos all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ang ganda po na encouragement ni David sa kanyang sarili. Na I will dwell in the house of the Lord forever. Even though nandito ako ngayon sa kalagayan ko, but someday I will dwell in the house of the Lord forever. Bonus na lang yung surely goodness and mercy. Sabi niya surely goodness and mercy shall follow me. Susundan siya ng pagpapala ng Diyos, ng pagbabay ng Diyos, ng paggabay ng Diyos, ng pagtulong ng Diyos. But the greatest reward is I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. That's the great reward that we can have. Yung manatili po tayo sa tahanan ng Diyos pagdating ng panahon. Nakakalungkot, may pera ka, may pang Shopee ka, may pang SM ka, may pambili ka ng mga masasarap na pagkain, pero wala kang kaligtasan. Hindi po alam ng mundong ito kung paano mananangan sa Diyos. Kaya po mapalad tayo na binigyan ng Diyos ng kaligtasan ng kaunawaan na kaya pala ako may pinagdadaanan kasi gusto niya na mas manangan pa ako sa Kanya. Kapatid, manangan po tayo sa Diyos. Huwag po tayo manghinawa, huwag po tayo mapagod na naglilingkod at nagpapatuloy sa Diyos. And point number 3, last, when the road is rough, glorifying God. When the road is rough, continue, mga kapatid, huwag po natin aalisin. Please continue glorifying God. Huwag po natin aalisin yan. Huwag po natin kakalimutan yan. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 18, sabi po dito, and the Lord shall deliver me from every evil work. Kita niyo po yung pananampalataya niya sa Diyos. And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom. And look at this, mga kapatid. To whom be glory forever and ever. Amen. Always. Sa lahat po ng sulat ni Paul, lagi po nandyan yung kanyang and glory sa Panginoon. Hindi niya po inaalis yan. Alam niya po yung process ng pagiging isang Kristiyano na kailangan ko pa din ibalik lagi sa Diyos yung pagpupuri, yung pagpapasalamat, yung pag-glory. No, hindi nga po niya naalis dito in verse 19 to 22. Pinasalamatan din po niya yung mga kapatid na nagstay sa kanya, na nagpatuloy sa kanya. Bakit? Kaya po niya ginawa yun kasi meron pa siyang kapatid na Nathan, meron pa siyang kapatid na Jasmine, meron pa siyang kapatid na Paul na nagpapatuloy sa kanya at glory to God. Hindi siya iniwan, nagpatuloy sa Diyos. Amen! Yun po yung gustong mangyari ni Paul. Na every time na nasa rough road tayo ng buhay natin, huwag natin kakalimutan, tignan yung mga magagandang perspective sa paglilingkod natin sa Diyos. Wala po tayong pera. Tignan mo natin, nangihina ba yung katawan natin, malakas pa din tayo. Alam niyo po mga kapatid, nung panahon na walang-wala po kami, yung talagang said na said po kami, yung talagang itinatawid mo lang yung buong linggo, yung 2 linggo, praise God, wala pong nagkakasakit sa amin. Wala pong nangihina sa amin. Yung iba, pag wala na makain, nababaliw. Kami, masaya lang pag nagde-devotion, nagtatawanan, pero hindi po kami baliw. Mga kapatid, yun po yung pagpapala ng Diyos na kailangan natin tignan in every different way. In every point of view, pa nang sa ganon, we still continue glorifying God. That's right. Kasi kailangan po yun, requirements po yun ng Bible. As a believer, as Christian, as follower, as naligtas ng Panginoong Hesus, never forget to glorify God. Don't forget mga kapatid, huwag mo nating kakaligtaan na pasalamatan at purihin ang Diyos. Ano ba ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 8? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, lahat ng bagay na yan. Ano sabi niya? If there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Ano yung ginawa niya in verse number 9? Those things which have both
learn, and receive, and heard, and seen in me, do. Meron po siyang tinitignan. Meron siyang binigyan na example na tignan nyo na lang itong pinagdaanan ko. Tignan nyo na lang itong ginawa ko. And the God of peace shall be with you. Kumbaga pa, mga kapatid, sa mas madaling senaryo, kung naghihirap ka, tignan mo yung mga unang naghihirap. Kung wala ka ng pang pinangahawakan niya, tignan mo sino yung unang aramdam na parang pinagsakloban na ng langit at lupa. Na parang pasan niya na yung daigdig. Kita mo sa mukha niya, stress, tignan mo na lang yung ginawa niya. He still continue serving God. He still continue glorifying God. He will never leave God. He will never stop serving God. Mga kapatid, yun po yung sabi ni Apostle Paul na kung saan kailangan po natin mapanatili yung ating sarili na naglilingkod sa Diyos. Nang sa ganon, patuloy po tayo makapagbigay ng glorification sa Diyos. And that glorification, mga kapatid, will give at nagpapakita sa atin na tayo po ay nagbibigay ng liwanag sa mundo. Ano pong paalala sa atin ng Matthew chapter 5 verse 16? Let your light so shine before men that they may see your good works. And what? To glorify your Father which is in heaven. Hindi po tayo pagpapalain ng Diyos para mag-enjoy ka lang. Pinagpapala tayo ng Diyos para mag-glorify siya. The same thing, hindi tayo po pagdadaan ng Diyos sa mga problema at pagsubok para lang makita niya umiiyak ka. Hindi po nag-enjoy ang Diyos na nakikita niya yung mga anak niya nahihirapan. Ano po ang gusto niyang mangyari? Para po mas mag-glorify yung Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, isipin po ninyo ito. Every time na mawawalan po tayo ng pag-asa at pag-lean sa Diyos, every time na hindi po tayo aasa at mananampalataya sa Diyos, sino po ang nasisira? Hindi lang po tayo. Makikita ng mga kapitbahay natin, ganyan pala yung baptist. Ganyan pala yung niligtas ng Panginoong Hesus. Ganyan pala yung naglilingkod sa Diyos. Pinaghihirap. Nag-glorify ba yung Diyos? Hindi. Kaya naman ang sabi ng Diyos, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya, sa paglapit sa Kanya, sa pananalig sa Kanya, nang sa ganon, pagpalain niya tayo, tulungan niya tayo, at and then what? Mag-glorify po siya. Kaya mga kapatid, hindi po dapat tayo matakot sa rough road. Dapat nga po natutuwa tayo pag may rough road sa buhay natin. Patuloy yan na talagang Kristiyano ka. At talagang naglilingkod ka sa Kanya. Kasi kapag ang buhay mo, chill-chill lang, baka hindi po talaga tayo ligtas. Baka hindi po talaga tayo nais ng Diyos na matuto. Mga kapatid, tandaan po natin ito. In every situation is the manifestation of God's power to glorify Him. It is the manifestation of God to show His power. That's why, yung mga tao nakikita niya na ganyan pala yung klaseng tao na mayroong Diyos. At i-glorify po nila yung Diyos na meron tayo. At ang nakakalungkot po mga kapatid, kabaligtaran po yung nangyayari. Pag nandiyan na yung mga problema at pagsubok sa buhay, nawawala po tayo. Naglalaylo po tayo. Nanlalamig po tayo. Napapagod po tayo. Mga kapatid, hindi lang po tayo yung sinisira natin. Pinipigilan po natin yung glorification ng Diyos. Kailangan po natin mag-ingat. Kasi ang nais po ng Diyos, lagi po siyang nag-glorify. Lagi po siyang napapupurihan ng mga tao. Lagi po siyang nakikita ng mga tao sa buhay mo. Kaya po mga kapatid, kailangan po natin manatili sa paglilingkod sa Diyos even though when the road is rough. Manatili po tayo sa paglilingkod natin sa Diyos mga kapatid. Huwag po tayong mapapagod. Huwag po tayong manghihinawa. Tandaan po natin, ang sabi ng Bible sa atin, and we know that all things work together for good to them that love God. Mahal mo ba ang Diyos? Minamahal po ba natin ang Diyos? Then mga kapatid, all things work together for good. Hindi man natin makita ngayon yung goodness, but all things work together for good. Kung mahal mo ang Diyos, all things work together for good to them who are called according to His purpose. Baka naman ang purpose ng Diyos sa buhay mo ay makaranas ng konting hirap. Nasa ganun yung mga bagong mananampalataya, pag nakaranas ng paghihirap, ma-encourage mo sila. Kapatid, ganyan din ako dati. Walang-wala din kami dati, pero sa biyaya ng Diyos, purihin ng Diyos. Nakita niyo po mga kapatid, meron pong purpose ang Diyos sa buhay natin. Hindi po natin kailangan matakot, hindi po natin kailangan tumigil, hindi po natin kailangan mapagod. When the road is rough, kailangan lang po natin magpatuloy. Kailangan lang po natin lumapit sa Diyos. Manalangin ng patuloy, pray to God,
lean on God, and continue glorify God. Mga kapatid, ang sabi po ng Acts chapter 20 verse 24 sa atin, but none of these things move me. Sana po yan po yung pananaw natin sa buhay. Kahit anumang problema yung pinagdadaanan ko ngayon, hindi ako nito maalis sa gawain ng Panginoon. Sana po ganyan po yung mindset natin. Sana po ganyan po yung puso natin. Sana po ganyan po yung dedication natin. Pag dumating tayo sa time na inaasar na tayo, pag dumating po yung time na pinipigilan na tayo maglingkod sa Diyos, but none of these things move me. Tandaan po natin ito. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, that so that I might finish my course with joy. And the ministry which I received of the Lord Jesus. And look at this, mga kapatid. To testify the gospel of the grace of God. Biyaya po ng Diyos yan. Na kaya natin panghawakan yung kaligtasan na meron tayo, na kung saan kaya natin patunayan sa mundo na ito ako. May rough road man sa buhay, alam ko na nasa akin yung Diyos. Simple lang yung gustong gawin ng Diyos sa akin. I pray to God, I lean on God, and I must glorify God. Huwag po natin kakalimutan, kapatid, na hindi lang po tayo nakakaranas ng problema at pagsubok sa buhay natin ngayon. Kung alam mo sa sarili mo na hirap ka na, isipin po natin, nasa kalingkingan na ba ako ng pinagdaanan ni Apostle Paul para tumigil ako sa gawain ng Diyos? Ilagay po natin yung sitwasyon natin kay Apostle Paul. Sabi nga ng isang pastor, sana may mga time na yung mga member, maisot naman yung tsinelas, yung sapatos na isang pastor. Mga kapatid, sana din minsan galon. Maisip natin na ano kaya yung pakiramdam na ako si Apostle Paul. Na mas mahirap yung pagsubok sa buhay, pero nag-continue sa Diyos. In verse number 7, anong sinabi niya? I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept my faith. Mga kapatid, huwag po natin pababayaan yung ating sarili when the road is rough. Much more na dapat lumalapit tayo sa Diyos. Much more na dapat nagtitiwala tayo sa Diyos. And much more na dapat nag-glorify natin ang Diyos. Kaya pong lahat ay pumigit at yumuko. Salamat po aming Diyos dakila sa inyong salita na inyo pong hinayaan na aming pong marinig, matutunan. I pray, Lord, na nagsilbing encouragement sa amin ito. Even though we have rough roads in our life, we can still continue leaning on you, praying on you, and glorify you, our Father. Dalangin po namin na ikaw po siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. I pray for these souls na sana hindi po kami manlamig, hindi po kami mawala, hindi po kami mapagod, but rather mag-continue, magpatuloy po kami sa paglilingkod namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig at paggabay sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat po sa inyong salita na siyang nagtutuwid sa amin and every time na kami po ay nagkakamali at lumilis ng landas. Salamat po, Panginoon, na ikaw po nawa ang siyang aming madakila, mapapurihan, may tangal at may taas sa tanging pangalan ng anak si Jesus. Amen. Lord God po. Let's continue in prayer, mga minamahal na kapatid. Let's continue in invitation. Alam ko na lahat tayo ay may pinagdadaanan na rough road. Amen? Lahat tayo may pinagdadaanan na rough road. Isang magaspang na daan, isang lubak na daan. Kaya naman, I invite you to pray this evening. I invite you to go to the Lord in prayer this evening. Diyan sa kinaupuan mo o dito sa harapan, you can pray. You can pray. Lahat ng kapatiran na may pinagdaraanan, iluhod mo ang iyong tuhod. And I believe na lahat ng Kristiyano may pinagdaraanan. I believe on that, brethren. Kneel your knee, iluhod mo ang tuhod mo. Iluhod natin ang ating mga tuhod sa sahig. Ilapit natin sa Panginoon ang pinagdaraanan. At hindi mo pwedeng sabihin, kapatid, na tapos ka na. May darating pang rough na daan sa harapan natin. When the rough road comes, anong magiging actions mo? Pwede mo ba sa oras na ito na ipagkatiwala mo sa Panginoon kapag dumating na yung rough sa buhay mo?
Baka mamaya sinasabi mo, bata pa ako, hindi darating sa buhay ko yan. No, nagkakamali ka. Darating sa buhay mo yan. At pag dumating sa buhay mo yan na hindi mo pinaghandaan ng bagay na yan, hahatakin ka niyan palayo sa Panginoon. Hahatakin ka niyan palayo sa Panginoon. If you feel ni Satan ang isip mo ng mga negative thoughts, at sasabihin niya na walang silbang paglilingkod mo sa Panginoon. If you feel ni Satan ang mind mo ng mga bagay na kung saan ay i-distract ka sa paglilingkod mo sa ministry mo, sa ginagawa mo para sa Panginoon, if you feel ni Satan ang isip mo ng mga ganyang bagay para malayo ka. Kaya sa oras na ito, I'm challenging you, brethren. I'm challenging you. Pray. Pray to the Lord. The message is very special this evening. Pray to the Lord. Kneel your knee. Kung may pagkakataon na iluhod mo ang tuhod mo sa Panginoon. Huwag kang mahihiyang lumuhod sa Panginoon at ilapit mo ang sarili mo. Maging handa tayo sa pagdating ng rough road. Maging handa tayo, minamahal na kapatid. Lahat tayo dadaan dyan, mga minamahal na kapatid. Walang exemption ang rough road. Pwede mong hilingin sa Panginoon at tulungan ka niya. Pwede mong hilingin sa Panginoon na iiwas ka niya. Pero kapatid, darating ang time, daraan tayong lahat dyan. At hindi natin malalagpasan ang daanan na yan sapagkat tayo ay tumatakbo sa ating pananampalataya. Kaya daraanan natin ng mga rough na yan. Pwede na lang kapatid kung hihinto ka. Pwede na lang kung babalik ka sa dati mong buhay, magbabackslide ka, hindi mo mapagdadaanan ng rough road na yan. At yung dahilan kung bakit ka nag-backslide, kung bakit ka nanghihina ng lalamig, kasi dumadaan ka na sa rough road at ayaw mong lagpasan yung rough road. Kaya kapatid, kung nandyan ka sa sitwasyon na yan, lumuhod ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon, umapit ka sa Panginoon, huwag kang magtatampo sa Panginoon, tutulungan ka niya, magtiwala ka lang ng lubos sa Kanya, gagabayan ka niya, maniwala ka. Sabi ng Panginoon, I will never leave thee. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. The moment, mga kapatid, na hirap na tayo sa buhay, ang Panginoon nakatingin sa atin. Nakatingin siya sa atin. Huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. Tutulungan tayo ng Panginoon. Katulad ni Pablo, pinaglaban niya ng mabuting paglaban ng kanyang pananampalataya. At gusto ng Apostol Pablo, gusto ng Panginoon na tayo magpatuloy sa ating takbuhin bilang mananampalataya. Dakila naming Diyos, makapangyarihan at mapagpala, kami po ay nagpupuri sa inyo sa kadakilaan ng inyong salita na tunay, Panginoon, ito po'y naging hamon sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama, mahina po ang aming isipan, mahina po ang aming puso, Panginoon, kapag dumarating po ang mga hamon sa buhay. Kaya naman, dakilang Diyos, narito kami nagpapakumbaba sa inyong harapan na kami po'y lagi niyo pong sasamahan kapag yung mga lubak sa buhay namin ay nariyan na, Panginoon. At tulungan niyo kami naman nagpasa namin ito. Hindi kami liliko, hindi kami liling sa ibang daan, Panginoon. Bagkus kami po'y magpapatuloy na tatakbo. Mabagal man ang aming pagtakbo sapagkat lubak. Ngunit, Panginoon, gusto namin tapusin ito kasama ka sapagkat naroon ka sa finish line, inaabangan kami nga kami ay magtagumpay din sa laban na ito ng aming pananampalataya. Tulutan niyo pong bawat isa mga mag-aaral. Napakaraming challenges sa buhay nila, Panginoon. Tutulungan niyo po sila, aming Ama. Samahan niyo po sila bilang mga magulang nila, bilang kanilang pastor. Narito kami, naaagapayan namin sila, mahal namin sila, Panginoon. Maging amang mga magulang, mga adult, Panginoon. Marami rin pinagdaraanan sa buhay, Panginoon. Maraming problema, maraming struggle. Ngunit, Ama, dakilang Diyos, nagpapakumbaba po kami sa inyo na kami po ay inyo pong sasamahan. Palakasin niyo po ang aming loob, patibayin niyo po ang aming loob, tulungan niyo kami at huwag kaming susukong sa hamon ng buhay. Manatili po kami sa paglilingkod sa inyo, sapagkat ang lunas ay pagiging tapat hanggang wakas, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa makapangyarihan ninyong salita na kumbino sa aming buhay. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Ito po'y naging hamon sa amin. Ito po'y bala namin sa darating na naman na Lunes hanggang Sabado, Panginoon. Ngaway maging tapat kami sa pag-worship namin, Panginoon, sa service namin, Panginoon, simula Linggo hanggang Sabado. Maging faithful kami, maging fervent kami, Panginoon,
at kami po ay maging fruitful na mananampalataya. Pinupuri ka, dinadakila, binibigay namin sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Napagpala ba tayo ng mensahe ng Panginoon? Amen. Are we challenged? Amen. So keep on, press on. Amen. And faith on, mga minamahal na kapatid. Patuloy lang tayo sa ating Panginoon. Wala tayong ibang option, mga minamahal na kapatid, kundi ang magpatuloy. Walang ibang option. Diba? Pag tumatakbo tayo, mga minamahal na kapatid, sa isang karera, sayang wala yung bata dito na nakikipagkarera si John Lord. Diba? Wala siya dito I think napagod siya kasi sumasali siya sa mga tournament. Sumasali siya sa mga tournament. Sabi ko sana makapagsimba siya. Pero hindi pa natin siya mapipilit kasi bago pang mananampalataya ang bata. Pero kung titingnan natin, mga minamahal, sa isang pagtakbo, mga minamahal na kapatid, hindi ka pwedeng huminto. Tama? Kasi pag huminto ka, talo ka na. Amen? Merong pagtakbo na kung saan ay yung tinatakbo nila ay sa bundok. Sa bundok. Rough po yan. At pag tumakbo ka sa bundok, minsan may pataas. Maraming bato. Minsan madulas, maputik. Hindi ka pwedeng tumakbo ng matulin. Kasi ikaw ay pwedeng madapa. Kaya pag-iingatan mo ang iyong paa, ang iyong pagtapak, pag-iingatan mo. Babantayan mo ang iyong pagtakbo. Hindi mo pwedeng bilisan. Sa takbo ng buhay pananampalataya, hindi pwedeng palaging mabilis. Lagi nating titignan yung tinatapakan natin. Baka yun yung makapagpadapak sa atin. Amen? At hindi na makapagpabangon sa atin. Ngunit kung tayo man ay madadapa sa kabila ng rough road na yan, bumangon tayo, magpatuloy lang tayo. Amen? Sapagkat nalagpasan niya ng mga naunang mananampalataya, tayo pa kaya hindi natin malalagpasan. Amen? Napakadali na ng sitwasyon natin bilang Kristiyano dito sa Pilipinas. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, in the book of Acts, ang hirap ng situation nila, pero tuloy-tuloy pa rin sila. Buhay nila ang kapalit, pero tuloy-tuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Walang banta sa buhay nila, walang death threat sa buhay nila, pero patuloy pa rin sila naglilingkod sa Panginoon. Amen? At yun ang gusto ng Panginoon na ma-accomplish natin bilang isang mananampalataya, na huwag tayong liliko, ay rough road, liliko ko ng landas, iba ko ng daan. Hindi mo alam na pag iba mong daan, mapupunta ka sa kagubatan at lalapain ka ng mga lobo. Amen? Sino yung lobo sa Bible? Satan. Amen? So we need to be careful. Hindi porket rough ay masama. Kailangan natin pagdaanan yan kasi pag di natin pinagdaanan yan, hindi tayo magtatagumpay sa ating pagtakbo. Amen? Amen. That's the theme of the message, the brother next week. Amen. Magpatuloy tayo. Natural po yung rough road. Natural po yan. Okay? So, meron dito na pagdaanan na yan, itanong nyo sa kanila, paano ba yung ganito ganyan? Di ba? Eh pag sinabi na sa'yo, alam mo na yung gagawin mo Ang problem lang po kasi pag sinabi na sa atin, ayaw natin gawin. Nag-rely tayo sa sarili natin kaisipan. That is why, na-stress tuloy tayo. Pero kung mag-rely tayo sa salita ng Diyos at sa experience ng ibang mananampalataya, makikita natin, ang dali lang pala. Ang dali lang pala nagpasan kasi may naka-experience na neto, and at the same time, mayroong word of God na nag-encourage sa atin na magpatuloy sa paglilingkod. Amen? Amen. So salamat po sa kanya pong salita. Awitin po natin ang Brother John, awitin po natin yung Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Let's sing the first stanza and the chorus. Ready, sing. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great
us close in prayer sa ating pong evening service. And i-open na rin po natin sa ating Lord's Supper. Dakilang Diyos, dakila ka, pinupuri ka, pinataas ka sa aming buhay, at kami po ay dapat pong maibaba. Salamat po, Panginoon, sa challenge sa amin sa gabing ito. And I know that this is a very great encouragement sa buhay po ng bawat isa, na dapat namin itong itanim sa aming isipan, sa aming puso. Hindi namin ito dapat itapon, Panginoon. At ang napakagandang bagay na magagawa namin sa napakinggan namin ay isagawa namin ito sa aming buhay. Help us, Panginoon, to be faithful. Tulungan niyo po kami, magpatuloy kami sa takbuhin namin, Panginoon. At gagawin po namin ang bagay na ito, dakilang Diyos. Simula ngayon, Lunes hanggang sa Sabado, Panginoon. At magayin niyo kami ng Sunday, ipagpapatuloy po namin ang aming pong pananampalataya. Tulungan niyo kami bumangon, Panginoon, maging malakas, maging matibay. At dalayan ko pong pag-iingat niyo po sa bawat mga kapatiran ko, Panginoon. Gabayan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa kapahabakan. Dalayan ko po, Panginoon, ang siyang pagkakaloob niyo po sa kanila ng mga pangangailangan, ng pagbabala, Panginoon, sa aming pangangailangan. Kasama po ng gawain din po, Panginoon. Kayo pong siyang magsusustain sa aming pangangailangan, Panginoon. Sa mga bayarin namin, kayo po magkakaloob. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pag-aaral ng mga bata. At naway, Panginoon, kayo po mag-prioritize sila sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga hanap buhay ng bawat isa. I-bless niyo po ito, Panginoon, na isa ngayon makita namin ang kadakilaan mo. At kami po ay makapagpatuloy na maging tapat sa paglilingkod sa iyo. Tinataas ka namin, dakilang Diyos. Binibigay ang kapurihan sa iyo, aming Ama. Sa pagkilos ng banal na Espiritu, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Jesus' name. Amen. Tayo po itutuloy na may minamahal na kapatid sa ating pong Lord's Supper. So, but before that, I'm going to discuss a little about Lord's Supper or Lord's Table. Okay, Lord's Table. So, kung kayo po ay kumbaga may bigat sa puso, like kasalanan, idulog yun na sa Panginoon. So, by the way, the Lord's Supper is only for the member of the Macedonia Faith Christian Baptist Mission. And you can attend if you're not a member. You can hear the message about Lord's Supper, but you can take the communion or the Lord's Supper if you're not a member of Macedonia Faith Christian Baptist Church or Mission. Amen? So, hindi po Tagalog, pakitranslate na ba? Okay, so yun po. Ayan. Hindi po pwede mag-partake ng Lord's Supper kapag hindi po member. Okay, and save or baptize. Pwede kang dumalo sa service, pero hindi ka pwede mag-take. This is a closed ED. Okay? Hindi po tayo dito universal. Katulad ng ginagawa ng iba, kahit saan ka, pwede ka. At pwede ka mag-take dun sa local church mo. Yung mag-take sa local church mo. Parang halimbawa, may mga nagtatrabaho tayo sa ibang lugar, hindi sila pwede mag-take ng Lord's Supper doon kasi hindi sila member doon. Okay? So dito lang mag-take ang mga members. Unless lilipat ng church, magpapatransfer, magpapaalam kay pastor, pwede yun. Pwede yung bagay niya. Pero kapag dito pa rin yung local church, dito ka mag-partake ng Lord's Supper. Okay? So, yan po at para sa save at para po sa member at para po dito sa dito po sa church, local church. So, the Lord's Table is also called Lord's Supper or Communion. There are specific requirements for someone to partake in the Lord's Supper. The Lord's Table is for believers only. Diba, nabanggit ko kanina, para lang sa mananampalataya po ito, mga kapatid. And only those believers who have been scripturally baptized and who are the members of the New Testament church para sa save and baptize. The Lord's Table looks back on the death of Jesus Christ on the cross. It also looks forward to the return of Jesus Christ from heaven. 1 Corinthians 11:26. Okay. Mamaya magbasahin po natin. The Lord's Supper po ay tumitingin po dun po sa kamatayan ng Panginoong Kristo.
And look forward naman din po sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. We have two ordinances. Number one, ano po yung unang ordinance po natin? The baptism. Okay? So, yun po yung una natin, baptism. So, ibig sabihin, bago po mag-partake ng Lord's Supper, dapat ikaw ay saved and mag-partake ka ng baptism. Ikaw ay mabaptize. Ibig sabihin, you are the follower of Jesus Christ. The same dun po sa baptism, parehas po yan na tumutukoy na sa pagiging obedience po. Okay? Obedience doon po at pagkilala po doon sa kay Jesus Christ na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Yun po yung simbolo po ng baptism at ng Lord's Supper, Lord's Table. So yung Lord's Table ay pag-alala po natin kay Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ, dun po, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kaya gagawin natin upang maalala natin si Jesus Christ. And the Lord's Supper, ito po yung moment na kung saan inaalala natin si Jesus Christ. And at the same time, napakaganda po ng moment na ito kasi yung mga Kristiyano po nagpapakabanal. Oo, nagpapakabanal. Kasi bawal ka mag-partake na ito kapag may tinatago kang kasalanan. Pag hindi ka karapat dapat. Okay, yung sa kaligtasan, kahit hindi tayo karapat dapat, binigay yun. Pero sa Lord's Supper, kung hindi tayo karapat dapat at may tinatago tayo, hindi po tayo pwede mag-partake. Kasi papaluin po tayo ng Panginoon. Okay, kaya nga sinabi ko na ito sa inyo before pa lang para may iwasan nyo na. Okay, at hindi po ibig sabihin, nag-partake na ako ng Lord's Supper, parang ginagawa po ng mga kababayan natin. Tama? Pag-uwi ng bahay, shot. Shot, dadagdagan. Kulang po yung nainom ko doon sa church eh. Dadagdagan ko lang po para medyo naman ako ay makatulog sa gabi. Amen? As may may flakes pa, di ba? Kulang po eh. Binigay ni Father sa kanya, marami siya nabusog, kami hindi. Okay, so hindi po yung ganon, mga minamahal na kapatid. Holiness po ang tinuturo po ng Lord's Supper. Magte-take ka man o hindi, holiness po ang tinuturo po yan. Okay, kaya nga, alam nyo, gusto ko, kung may pera lang tayo, gusto ko po, monthly gagawin natin po. Para mamumuhay talaga tayo ng holy. Para always tayo may reminder that the Lord Jesus Christ took our sin on the cross. Yung po yung symbol po na ginawa niya yung kasalanan natin. So, ibig sabihin, dapat hindi na tayo gagawa ng kasalanan, iiwas na tayo sa pagkakasala. Okay? So, yun po yung message po ng Lord's Supper. Okay? In the Lord's Supper, we use two elements, the unleavened bread, and thank you ladies, ito po, tinapay po na walang libadura, walang halo po, matabang po yan. Okay? At hindi po tayo dito magpipiknik. Okay? At meron po tayo dyan tinapay na merienda. Iba po ito. Okay? Magkaiba po yan. At hindi rin po tayo magpa-party juice. Diba? Mas kulang yung juice natin. Okay? So hindi rin po tayo ganun. Okay? So pure juice, yan po ay purong grapes na piniga po. Blender po ng mga ladies natin. Salamat po sa inyo. At tiluto po nila yung bread, at tulad na sinasabi ko sa inyo, dapat member ng church ang gagawa niyan. Hindi pwedeng umawak niyan yung hindi member ng church. Kaya yan yung gagawa ng tinapay, magbibake, at yung magtitimpla, magagawa ng juice. Okay? So the bread is symbolic of Christ's human body. Yung tinapay ay sumisimbolo, yan po, tinapay sumisimbolo po yan sa katawan ng Kristo, na kung saan yan po ay niluray-luray. Kaya nga po hinati-hati ni Jesus Christ at pinakain. Pwede naman pong gawin, bibigyan niya ng buo eh. Kasi gano'n naman po sila pag kumakain, tig-isang buo sila. Pero ang ginawa ni Jesus Christ in practicing the Lord's Supper, niluray-luray niya. Pagpapakita kasi yung katawan niya, luluray-lurayin. Magiging broken. Okay? So yun po yung significance po ng minamahal na kapatid. The bread is cooked without leaven. Walang yeast, walang, ano ba po sa Tagalog po yan? Papaalsa. Because that symbolized that the body of Jesus Christ was without any kind of sin. Walang kasalanan po yung katawan ni Kristo, kaya dapat po walang papaalsa. Walang kahit ano pong ilalagay po dyan. So the cup or the grape juice symbolizes the blood of Jesus Christ that was shed on the cross to pay for our
sins. Kaya dapat kung wala ring halo yan, dapat pure din po yan. At hindi po dapat yan yung, kumbaga yung may sipa kapag ininom mo, parang may sipa to pastor ah. Okay, parang may sipa. Alam, sa mga nakainom na po ng alak, alam niyo naman po yung may sipa, di ba? Sa wala. O minsan may guwet, tapos minsan parang sa utak mo, parang ano ka, may tumibok, ganun yun eh. May tumibok sa isip mo, bakit ano to ah? Parang nangyari dito sa Lord's Supper namin. Baka mamay maging suffering to. Okay, so yan po. Kaya yun po, sumisimbolo po yun na ang dugo ni Kristo ay walang dumi, walang kasalanan. Okay? Through the blood of Jesus Christ, we have redemption. Meron po tayong katubusan dun sa dugo ni Kristo. Kaya inaalala po natin, the blood of Jesus Christ is very precious. The clearest explanation of Lord's table given in the Bible is found in 1 Corinthians chapter 11. It is a time of remembrance. Pag-alala po natin kay Jesus Christ, yung Lord's Supper, it is a time of obedience. So, ibig sabihin, hindi lang tayo magiging obedience kapag Lord's Supper. Ibig sabihin, mas lalo tayo magiging obedience kapag Lord's Supper. Mas lalo, ibig sabihin, mas dadagdagan natin yung pagiging masunurin. It is a time of testimony and expectation. Okay? So, ine-expect po dito na tayo mas mamumuhay ng may kapanalan and a good testimony. Okay? And it is a time of examination. Kaya nga, i-examine natin sarili natin. Siyempre, yung Panginoon yung kausap natin dyan, hindi si pastor o kung sino man. Panginoon, ano po ba yung kasalanan na meron ako nagpapatuloy sa akin? I confess it to you, Panginoon. Patawarin mo po ako. Ganun na naman yun eh. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Papatawarin naman agad tayo ng Panginoon. Basta nakita niya na yung heart natin ay pure. Hindi naman natin kailangan pakatagalin yan eh, na magpenitensya pa tayo para mapatawad tayo ng Panginoon eh. Nalalakad pa tayo na napakalayo para mapatawad tayo. Diba? Instant, kung nandiyan kasi kaniupuan mo at humingi ka ng tawad sa Panginoon, ng pure ang puso mo, papatawarin ka niya kaagad. Mabilis magpatawad ng Panginoon eh. Hindi yan katulad ng tao. Diba? Tayo, may ano pa tayo eh. May mga ano pa tayo bago tayo magpatawad. Pero yung Panginoon, mabilis yan kapag nakita niya yung puso natin, nadali sa tapat sa pagpapatawad. Amen? Kaya sa oras na ito, humingi ka na agad ng tawad. Humingi na agad tayo ng tawad sa Panginoon. Amen? Isuko na agad natin. At pag obedience tayo, iwasan natin, layuan natin yung mga bagay. And it is a time of warning. It is a time of warning sa atin na, oops, iwas ka sa kasalanan kasi si Jesus Christ binayaran na yung kasalanan natin. It is a time of warning. Iwas na tayo. Okay? So ngayon po tayo po ay magano po ng Lord's Supper po natin. Mamaya po pag tinulang po yung tinapay natin, meron po dito sa kabila. Okay. Diyan po yung matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 11. Tama ba? O second. Tama. Wala yung red letter dito. Sorry, 11 pala. Hanap ko yung red letter ko. Pagkakasalita ng Panginoon. Ito. Pero next, alalayan na po ako dito. Ngayon po natin yung bread. Isa-isa lang po bawal po mag-take home. Bawal po mag-sharon. Isa-isa lang po Lord's Supper po ito mamaya po. Mamaya na po yung yung binabalak ko. Okay. Okay.
Sabi po ng 1 Corinthians 11:24, and when they had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Panalangin po natin yung tinapay. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na magpapartake po kami, magiging parte po kami ng Lord's Supper, Panginoon. Salamat po sa ganito pong pribilehiyo na makita namin na ito po'y sumisimbolo po sa katawan ng Panginoong Kristo na linuray-luray, pinunit, at narito kami at inaalala po namin ng Panginoong Kristo nagbayad ng aming kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawan, kami naligtas sa pagbabayad niya para sa atin. Sa iyo pong kapurihan, aming Ama, sa Panginoong Kristo, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kuha po tayo. Kuha po ang bawat isa. Ay, tayo lahat. Mga kapatid, tayo. Kukuha po ang save and baptize and yung ready mag-take. Okay? Ready mag-take. And members of Macedonia Faith Christian Baptist Mission. Huwag niyo po muna kakainin. Sabay-sabay po tayo. Huwag niyo po muna kakainin, ha? Pag kumain po ako, yun, kakain din po tayong lahat. Sabay-sabay. By the way, hindi po ito katawan ni Kristo. Kasi sabi, katawan ni Kristo. Hindi po itong katawan ni Kristo. Sumisimbolo lang po ito sa katawan ni Kristo. Si Kristo po ay nasa langit na. Amen? Wala na po yung katawan niya dito. Inaalala na lang po natin na si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi niya po ito katawan. Manilang po? Okay. When he had begun giving thanks, he brake it and said, take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Nalangin po natin ang atas po ng ubas na sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Kristo. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat na kayo po ay namatay para sa amin. Thank you po sa pagkuha niyo po ng kasalanan namin at dinala niyo po sa krus ng Kalbaryo. Nabuhos po doon ang inyong dugo. At ito po ang naglinis at nagbayad ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoong Kristo. Salamat, aming Ama, ay binigay mo sa amin ang inyong kaisang-isang anak upang kami maligtas na hindi karapat-dapat. Salamat po sa biyaya ninyo. Salamat po sa awa ninyo, Panginoon. Naway, Panginoon, sa oras na ito, maging karapat-dapat po kami sa pag-iinom po namin ng saro na sumisimbolo sa iyo. Ang minalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Sige po, kukuha po tayo. Cheers tayo. Huwag niyo muna inumin, ha?
Sabay-sabay po tayo ah. First Corinthians 11:25. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as you drink it in remembrance of me. Dakilang Diyos, purihin ka. Maraming salamat po sa pagtatagumpay. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit niloob niyo na kami po ay maligtas. Salamat po, tulungan niyo po kami na mas lalo po kaming masunurin, na mas lalo po kaming mamuhay na may kabanalan, pag-iwas sa kasalanan, at magkaroon po kami patuloy ng magandang testimonya sa aming buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoon, at kasama ng mga kapatiran na kami po ay nagsalo-salo, Panginoon, sa banal na hapunan na ito. Kayo po ang siyang naitaas nawa, Panginoon, sa amin, sa buhay ng bawat isa. At tulungan niyo kaming lumakad ng naayon po sa inyo pong kalooban. Sa iyo pong kapurihan, aming Ama, Panginoong Jesucristo, salamat po at banal na Espiritu sa iyo po lahat ng itong pagkilos sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Diyos at tagapagligtas sa aming buhay. Ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Awitin po natin ang ano ba yung about sa blood? There is power in the blood. Amen. There is power in the blood. Awitin po natin habang nakatayo. There is power in the blood. Isa pa kayo. Sarap. Isa pa kayo. On the first stanza, ready, say, would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you believe in the peace you win? There's wonderful power in the blood. There is power, you wonder why the power in the blood of the Lamb. There is power, wonder why the power in the precious blood of the Lamb. Second now, would you be free from the passion of pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Fourth stanza, four. Fourth stanza. Balikin natin. Would you deserve this? Ready, sing. Would you deserve this for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you declare His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Sa Diyos po ang papuri at kalulatian. Amen. God bless po sa bawat isa. At tayo po'y magkamayan sa bawat isa mga minamahal na kapatid. At meron po diyang merienda. Kung gusto niyo po mag-merienda po. At Sister Kim, yung ating pong faith promise, ano po. Ayan, andito po sila, Mami Jo at Saya.
Guys, imax na mix yun. Imbis. Nakakabuan. Nakuha pala. Salamat. Ay, wala na ba ako nakalimutan? Kaya bawal ba ito yung max? Kaya na tayo nakalimutan. Bawal ito yung max. Bawal ito yung max. Next week. So tayo po'y